Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-online mula po sa ating sender sa Papa Dudut Stories. Gusto ko lang po sanang ibahagi sa inyong programa ang aking kwento ng pag-ibig na nangyari almost 8 years ago. Na-inspired kasi ako sa mga totoong kwentong ina-upload ninyo sa inyong official YouTube channel. Ito na ang naging pastime ko for 2 years. Magaganda kasi at talagang kapupulutan ng aral. Kaya heto at sumulat ako sa inyong himpilan at umaasa na ma-feature po ninyo sa Papa Dudut Stories ang aking storya. Dear Papa Dudut, I'm Jamie, 35 years old na sa ngayon. Actually, matagal na po akong gustong sumulat sa inyo kaya lang ay busy pa ako sa trabaho ko at masyadong mahaba ang ibabahagi kong storya. Kung sakaling mapipili po ninyo ito ay kayo na lamang po ang bahalang magpaiksi nito. 18 years old ako nang makilala ko ang man of my dreams, si Francis, pero bago naging kami ay para kaming aso't pusa noong college. Naghahabulan at nagbabatuhan ng basura sa campus. Kaya nga pinagtatawanan kami ng mga admins noon sa school. Papadudot pareho kaming kilala sa campus dahil president siya ng student council at ako naman ang vice president. At hindi naman sa pagmamayabang ay isa ako sa mga nag-excel sa klase. Ang totoo nga ay nagtapos ako bilang outstanding student at nakakuha rin ng Latin Award noong college sa degree course na kinuha ko. Bali classmate kami ni Francis sa aming vocational course sa probinsya at doon nga kami nagkakilala. Matangkad siya, singkit, magaling sumayaw, matalino at madiskarte sa buhay. Nasa kanya na talagang lahat ng katangian na hinahanap ko sa isang lalaki. Pero marami ang naiinis sa kanya dahil sa pagiging mayabang. Sa totoo lang ay hindi kami close noong nasa first year college pa kami kasi aaminin kong medyo nayayabangan ako sa kanya. Pero nang tumungtong kami ng second year ay doon kami naging close dahil magka-line up kami sa party noong school election. Bukod sa mas naging approachable siya. Papadudod si Francis na rin ang gumawa ng first move para makapag-usap kami. And the rest is history. Masayang kakwentuhan si Francis, malakas ang sense of humor, galante at higit sa lahat ay maalaga. Nasabi ko maalaga kasi sa tuwing nagka-campaign kami sa bawat room ay hindi niya ako nakakalimutang kumustahin at bilhan ng pagkain o inumin. Sinisiguro niya palagi na okay lang ako. At kapag tapos na ang campaign at uwian na ng mga estudyante madalas niyang sinasama ang buong team sa kanyang bahay para magsaya. At mag-videoke para mawala daw ang aming stress. In fairness kay Francis kasi maganda ang kanyang boses at parang pro kung kumanta. Palagi ko ngang sinasabi sa kanya na mag-artista na lamang siya. Pero syempre tumatanggi siya. At pangarap niya kasing maging isang tanyag na statesman at human rights lawyer balang araw. Samantala marami sa mga classmates ko ang nakakapansin sa kakaibang closeness namin ni Francis. Kaya madalas ay nakakatanggap kami ng biro at araw-araw na matchmaking tulad na lamang isang gabi bago ang school election. Kakatapos lang namin noon na mag-meeting di avance. Kaya naisipan naming mag-celebrate sa bahay ng aming kaibigan at campaign manager na si Ella. At doon ay naipagtapat ko kay Ella ang totoo. Kung alam lang niya na head over heels ang pagkagusto ko sa kanya, ang sabi ko kay Ella referring to Francis. Naku, matagal nang alam ni Francis yan for sure. Malakas ang pakiramdam ng lalaking yan, ang sabi pa ni Ella. Nang mga oras na yon ay kumakanta sa videoke si Francis nang bigla itong tumigil sa kalagitnaan ng kanta at nagsabing, "Jamie, inaalay ko sa iyo ang kantang ito, straight from my heart." Pagkasabi noon ni Francis ay naghiyawan ang buong team namin kasama na si Ella. Siyempre ako naman ay speechless at walang masabi. Grabe, ang sweet naman. Jamie, ikaw nang maganda. Kinikilig na cheer pa sa akin ni Ella.
Nagpatuloy si Francis sa pagpapakyut sa akin. Jamie, is it okay if I call you mine? Tanong pa niya sa akin sa mikropono. Sa pagkakataong yon, Papa Dudut, ay nag-blush na ako. I just want to let you know, I like you. Oops, hindi lang pala basta pagkagusto lang. I think I'm in love with you, Jamie. Actually, matagal ko nang gustong sabihin sa iyo to. And I think this is the right time para sabihin ko na ito. Matatanggap mo ba ang pagmamahal ko sa iyo? Pag-amin pa ni Francis. Hiyawan ang bumalot sa buong bahay, Papa Dudut. Tanggapin mo na yan. Cheers sa akin ang mga kasama ko. Tanggapin mo na. Total ay crush na crush mo naman si Francis. Sabi pa sa akin ni Ella. Huwag ka nang pakipot. Sigaw niya. Oo na, tinatanggap ko na. Natatawa at nahihiya kong sagot sa kanila. Francis, pumapayag na ako maging girlfriend mo. Pagpapatuloy ko. Siyempre lalong umingay ang buong bahay dahil sa hiyawan. Papadudot, aaminin ko na hindi naman ako kagandahan pero 4 noon ang nanliligaw sa akin. At isa na rin si Francis doon. Pero sa 4 na yon ay si Francis siyempre ang nagwagi. Samantala naging okay naman ang relasyon namin ni Francis. Bagamat parang aso't pusa kami ay maraming nagsasabi sa amin na mahirap daw magkasundo ang parehong ugali. And unfortunately ay tama nga sila. Pero kahit na madalas kaming mag-away ay sigurado ako na mahal ko siya at ganon din siya sa akin. Seryoso kami sa mga plano namin para sa aming dalawa. At sa murang edad namin noon ay napag-uusapan na namin ang kasal. Pero nagpatuloy ang pagdating ng mga pagsubok sa aming relasyon. Isa na roon ay may kinalaman sa mga magulang ni Francis. Noong araw na dinala niya ako sa kanilang bahay ay nakaramdam kaagad ako ng panlalamig mula sa mga magulang ng boyfriend ko. Awkward kasi hindi nila ako kinausap ni minsan. Kaya nanatili na lamang akong tahimik noon. Nakahalata rin si Francis kaya pagkatapos ng 1.5 oras ay nagpaalam na siya na ihahatid na ako pauwi sa aming bahay. Habang nasa daan kami naglalakad ay may inamin sa akin si Francis. Inamin nila sa akin na ayaw nila sa iyo. Hindi sila boto sa relasyon natin. Pag-amin niya. Bagamat hindi na ako nagulat doon ay nalungkot pa rin ako. Nagpatuloy ang aking boyfriend. Sa totoo lang ay natatakot ako na baka after graduation natin ay ilayo nila ako sa iyo, Jamie. Baka hindi na maging madalas ang pagkikita natin. Nanlumo talaga ako sa mga sinabing yon ni Francis. Gusto kong malaman. Ano naman ang sinabi ng parents mo? Ipinagtanggol mo ba ako? Tanong ko sa kanya. Oo naman. Pinagtanggol kita sa mga magulang ko, Jamie. Sinabi kong mahal na mahal kita at ikaw na ang gusto kong mapangasawa balang araw. Kaso kahit na anong paglaban ko sa iyo ay ayaw talaga nila sa iyo. Pagtatapat niya sa akin. Sobra akong nag-alala sa mga sinabing yon ni Francis, Papa Dudut. Kung ganun ano na ang plano mo ngayon? Paano na tayo? Tanong ko sa kanya. Nung una ay hindi niya lamang isasagot sa akin at maiintindihan ko naman sakaling mas piliin niyang sundin ang kanyang mga magulang. Mga bata pa naman kasi kami at marami pa kaming kakaining bigas bago naming masabing independent na kami. Pero nagsalita din si Francis pagkaraan ng ilang minutong katahimikan. Huwag kang mag-alala. Hindi ko susundin ang mga magulang ko. Ipagpapatuloy ko ang pagmamahal ko sa iyo. Hindi kita isusuko. Ipaglalaban pa rin kita. Handa ko silang iwanan para sa iyo, Jamie. Ganon kita kamahal, ang sabi niya sa akin. Sigurado ka? Kasi kung ako ang pipiliin mo baka madali naman ang kinabukasan mo. Malungkot kong sabi sa kanya. At saka ayaw ko naman na makasamaan ko ng loob ang mga magulang mo. Dagdag ko pa. Anong gagawin natin?
Maghihiwalay na lang ba tayo? Seryoso ko pang sagot sa kanya pero hindi ang sagot ni Francis. Sa totoo lang ay marami ang pumasok noon sa aming isipan para lamang hindi kami maghiwalay na dalawa. Isa na doon ang pagtatanan. Pero naisip din namin na kinalauna na hindi sagot ang pagtatanan lalo na't mga bata pa kami. At siguradong maraming problema ang kahaharapin namin sakaling piliin namin na gawin yon. Papadudot masakit man sa aming dalawa pero kailangan naming tanggapin na tutol ang mga magulang ni Francis sa akin. Sigurado dahil sa hindi naman kami nakakaangat sa buhay, hindi tulad ng pamilya ni Francis kaya ganon. Pero sa halip na maghiwalay ay pinagpatuloy pa rin namin ang aming relasyon pero pasikreto na lamang kaming nagkikita at hindi na ako binabanggit ni Francis sa mga magulang niya. Samantala nang tumungtong siya ng 18 ay nag-transfer ng college si Francis at doon ay nag-working student siya. Gayunpaman ay sinikap pa rin niya akong dalawin. Nung una ay ayos naman, tinitiis ko na lamang ang hirap ng long distance relationship. Pero dumating din kami sa puntong nanlamig ang aming relasyon at maraming beses na sinubok ang pagtitiwala namin sa isa't isa. At dahil nga sa LDR kami ni Francis ay inakala nilang single ako. Maraming lalaki ang nagpapahayag ng pagkagusto sa akin. Pero nanatili naman akong matapat kay Francis. Pero may isa akong masugid na manliligaw na kahit na alam pa niyang may boyfriend na ako ay porsigido pa ring maagaw ako kay Francis. Siya ay si Glenn. Kaklase ko sa college. Bagamat certified chick boy noon ay bigla siyang nagbago dahil sa pagkakagusto niya sa akin. At siya ang madalas na pagselosa ni Francis. Isang araw ay uso pa noon ng GM o group text message sa cellphone. Nagpadala ng GM si Glenn at isa ko sa mga nakatanggap. Para bang love quote sa isang pelikula ang tinext niya na may kasamang I love you. Hindi ko alam na aksidente palang nakita yon ni Francis nang minsang lumabas kami at magliwaliw sa isang amusement park sa CCP complex. Iniram niya kasi ang cellphone ko noon para i-text ang kanyang pinsan. At yun nga papadudot. Simula noong araw na yon ay wala nang kibo ang boyfriend ko. Samantala nahalata ko naman ang kanyang pananahimik kaya tinanong ko siya kung may problema. At doon ko nga nalaman ang punot dulo ng kanyang pagsiselos. May nalalaman pang I love you ang lalaking yan ha? Sino ba siya sa buhay mo ha, Jamie? Bakit may relasyon ba kayo ng lalaking yan habang nasa Maynila ako? Tanong niya sa akin. Huwag mo naman akong pag-isipan ng masama. Ikaw lang ang mahal ko, alam mo yan. Yang text message na yan, GM lang yan. Pangangatwiran ko. Pero hindi yon pinaniwalaan ni Francis. Sa palagay mo group message lang to? Pagkatapos ay mabilis niyang kinuha yung hawak kong cellphone at malakas niyang binasa sa akin yung message na pinagseselosan niya. Good morning babe. Happy Sunday. Ako kagagaling lang ng simbahan. Sana huwag kang makalimot na magsimba ha. See you later. I love you. Ngayon sa palagay mo paniniwalaan ko yung sinasabi mo ha, Jamie? Galit na sabi ni Francis ng mga oras na yon. Papadudot maski ako ay hindi ko talaga alam kung bakit nag-group message si Glenn ng ganon. Pero nagsasabi talaga ako ng totoo noon. At hindi ko rin naman kaagad nabura yung message na yon kasi marami din akong ginagawa. Francis, wala ka na bang tiwala sa akin? Akala ko ba mahal mo ko? Kung mahal mo kasi ako magtitiwala ka sa girlfriend mo, Francis. Simula noong matapos ang graduation natin wala na ako naging communication pa ni Glenn. And I swear na kahit kailan ay hindi kami nagkita, Francis. God knows, never ako naging unfaithful sa'yo. Halos naiiyak kong sabi sa kanya. Pero nanatiling matigas noon si Francis at doon ay tinalikuran niya ako pagkatapos ay naglakad na siya palayo nang hindi man lang nagpapaalam sa akin. Papadudot dahil sa isang maliit na pagkakamali ay nagkaroon ng lamat ang relasyon namin ni Francis. Bagamat wrong send lamang ang message na yon ay hindi ko kaagad nabura yon sa cellphone. At ang pagkakamali kong yon ang siyang naging mitya para magkamarka ang pagtitiwala sa akin ni Francis.
Doon ay agad ako nagpaliwanag. Humingi na rin ako ng tulong sa kapatid ko para sabihin kay Francis na isang wrong send lamang ang mensaheng yon. Papadudot, noon ay muli kaming nagkabati pero simula noon ay marami nang pinagbago si Francis. Hindi na siya katulad ng dati, kaya sobra akong nag-aalala noon at ipinagdarasal ko sa Diyos na sana ay bumalik na sa piling ko ang dating Francis na minahal ko. At kahit na hindi noon sabihin ni Francis ay unti-unti na siyang nanlalamig sa akin. Pero sinikap ko pa rin siyang unawain at pagpasensyahan. Nang makabalik na siya ng Maynila para magtrabaho ay bibihira na siyang makipag-communicate sa akin. Hanggang sa dumating ang araw na natuluyan na siyang nawalan ng communication sa akin. Siyempre dinamdam ko ng sobra yon at walang araw at gabing hindi ako umiiyak sa aking kwarto. Dahil sa sobrang sakit na nararamdaman ko. Napansin naman yon ng aking ina at agad niya akong dinamayan. Anak, huwag kang magagalit ha. Pero hindi kaya nakalimutan ka na ni Francis? Malay mo ay may iba na siya doon. Sa Maynila pa ay maraming tukso doon eh. Jamie, hindi sa dinidiscourage kita ha, pero talaga bang mahal ka ba ng boyfriend mo? Tanong niya sa akin. Sa totoo lang, ng mga oras na yon ay hindi ko na rin po alam kung mahal pa ba ako ni Francis o hindi. Pero kahit na nag-aalangan ay pinilit kong magbaka sakali na mahal pa rin niya ako. Inay, nangako po kami sa isa't isa ni Francis na kami lang po ang magmamahalan. Alam ko po na hindi po ako ipagpapalit ng boyfriend ko, sagot ko sa aking ina. Pero paano ka nakakasiguro na tapat pa rin sa iyo ang boyfriend mo, anak? Kung ako sa iyo, huwag mong ibuhos lahat ng pagmamahal mo kay Francis. Magtira ka ng para sa sarili mo. Hindi mo masasabi, baka may iba na siya roon. Kaya huwag mong ibuhos ang lahat para naman hindi ka gaanong masaktan kung sakaling magkahiwalay kayo. Yon ang natatandaan kong payo niya sa akin. Papadudot lumipas ang ilang araw ay nagpatuloy ang panlalamig niya sa akin. Pinilit kong maging matatag ngunit may pagkakataong naiisip ko pa rin siya at naiiyak ako. Hanggang sa isang gabi ay nakatanggap ako ng tawag mula sa kanya. Alam mo ba Francis, sobra na ako nag-aalala sa iyo. Hindi mo kasi nire-replyan ang mga text ko sa iyo tapos kung tumawag man ako sa iyo, hindi mo naman sinasagot. Ang sabi ko sa kanya. Halos maiyak pa nga ako habang siya ay ramdam kong walang reaksyon sa kabilang linya. Ang totoo niyan, kaya ako tumawag sa iyo ay para makipag-break. Sagot ni Francis sa kabilang linya. Papadudot ng lumo ako sa mga narinig ko at hindi ko kayang tanggapin ng puso't isipan ko ang sinabi niyang yon. Tuluyan na akong umiyak at nagmakaawa sa kanya na huwag niya akong hiwalayan. Ngunit matigas si Francis. Matagal ko nang gusto makipag-break sa iyo. I just realized na hindi na mag-workout ang relasyon natin. Seryosong sabi niya. Francis, no. Hindi ako makikipaghiwalay. Mahal kita. Halos mag-hysterical na ako noon sa telepono, bawiin lamang niya ang kanyang sinasabi. Jamie, salamat na lang sa pagmamahal na ibinigay mo sa akin pero pasensya ka na ha. Hindi ko na masusuklian pa yung pagmamahal mo. Yon ang huling sinabi ni Francis sa akin bago niya tuluyang ibaba ang telepono. Papadudot 7 buwan lamang kaming nagtagal sa relasyon pero noong araw na nakipag-break siya sa akin ay gumuho ang mundo ko. Naramdaman ko ang lungkot at sakit na hindi ko pa naranasan dati. Ilang araw o linggo akong walang ginawa kundi ang umiyak. Madalas wala akong ganang kumain. Napabayaan ko na ang sarili ko. Doon ay napansin ng family ko na hindi ako makapag-move on kaya naman nag-decide na silang lapitan ako. Inay, mahal ko pa rin po si Francis. Hindi ko po siya magawang kalimutan pag-amin ko sa kanya. Pero ikaw hindi ka na niya mahal. Nakalimutan ka na niya. Kaya ikaw anak, sana matuto ka namang mag-move on. Ang sabi naman niya sa akin. Sinusubukan ko naman po Kaso kahit na anong gawin ko, siya pa rin ang laman ng puso ko.
Sa kanya ko po kasi nakita yung hinahanap ko sa isang lalaki. At saka hindi ko matanggap na isang simpleng text message lang masisira ang relasyon namin ni Francis. Pagpapatuloy ko. Huwag mo nang ipilit ang tingin mo ay hindi na para sa'yo. Kasi kung mananatili ka sa ganyan habang buhay kang malulungkot. Pagkatapos nun ay hinawakan niya ang balikat ko. Naiintindihan kita anak. Ganyan din yung naranasan ko dati. Pero alam mo Jamie, na-realize ko na hindi habang buhay iiyak lang ako. Bago ako mahalin ang iba ay kailangan ko munang mahalin ang sarili ko. Kahit na mahirap, kinalimutan ko yung lalaking minahal ko. Hindi naman ako nabigo kasi nakapag-move on din ako at kinalaunan ay nakilala ko ang itay mo. Payo sa akin ng aking ina. Natatandaan ko noong nagsasama pa sila ni Itay. Mahal na mahal din siya ni Inay at halos magunaw noon ang mundo niya nang iwanan siya nito at ipagpalit sa ibang babae. Awang-awa ko noon sa aking ina kaya ginawa ko noon ang lahat para samahan siya at damayan sa kanyang pighati kahit na mag-o-11 anyos pa lamang ako noon. Pero hindi nagtagal ay nakita ko si Inay na unti-unting bumangon para sa aming magkakapatid. Para ipagpatuloy namin ang buhay kahit na wala na si Itay. Anak, kung nawala man sa'yo si Francis, tiyak ko namang may darating sa'yo na iba na mas karapat dapat sa'yo at saka yung magmamahal sa'yo ng tapat. Huwag ka nang umiyak, huwag mo nang sayangin ang luha mo sa lalaking yon. Isipin mo na lang na hindi worth it si Francis sa mga luha mo. Ang payo niya sa akin. Pagkatapos sa isang mainit na yakap ang ibinigay niya sa akin. Nakaramdam ako ng katiwasayan at unti-unting naibsan ang kirot na nararamdaman ko. Iba pa rin talaga ang pagmamahal ng magulang. Papadudot pinag-aral muli ako ng family ko sa ibang lugar para makalimot pero wala pa rin akong ibang naging boyfriend dahil kinukumpara ko palagi ang mga nakikilala ko sa mga katangian ni Francis. At wala ni isa sa kanilang nakapantay and I don't want to settle for less. Oo, si Francis pa rin ang naging basihan ko. At kahit na hindi na ako umiiyak ay naroon pa rin ang pag-asa sa aking puso na isang araw ay babalik siyang muli sa akin sa tamang panahon. Lumipas ang 4 na taon at naging loveless pa rin ako at nanatili sa anino ni Francis. Bagamat blinak na niya ang official Facebook profile ko ay madalas ko pa rin siyang ini-stalk sa Facebook gamit ang aking dummy account. Doon ko nalaman na single pa rin si Francis at nagtatrabaho na noon sa isang BPO company. Yon ang akala ko kaya isang araw ay naglakas ng loob akong i-message si Francis at nilagay ko doon ang bago kong cellphone number. Papadudot muli akong nabuhayan ng loob noong araw na yon at muling nangarap na makasama muli si Francis. Pero ang hindi ko noon alam ay nasa likuran ko pala ang aking kapatid na si Jasper at sinira niya ang aking pagdi-daydream. Bakit mo naman sinisilip yung profile ni Francis? Akala ko ba nakapag-move on ka na? Tanong sa akin ni Jasper. Okay, tatapatin kita Jasper. Hindi ko pa rin nakakalimutan si Francis. Pero naglalaylo na ako. Ayoko namang mag-iyak pa pero mahal ko pa rin siya. Pag-amin ko naman. Napasimangot si Jasper sa mga sinabi kong yon. Alam mo ate, ang tanga-tanga mo. Parang nagagalit pang sabi niya sa akin. Siguro nga pinanganak akong tanga pero anong magagawa ko? Kahit na anong gawin kong paglimot ay si Francis pa rin ang mahal ko. Ayaw pa rin paawat ng katanghang ko ng mga panahon na yon, papadudot. Hanggang ngayon? Naman? 4 na taon ang nakakaraan simula nang mag-break kayo. Mag-move on ka na. Ate, huwag ka nang umasa na magkakabalikan pa kayo ni Francis. Ang sabi ni Jasper sa akin. Halatang disgusted siya sa mga sinasabi ko. Alam mo te, hindi lang siyang lalaki sa mundo. Tandaan mo yan, dagdag pa niya. Pero kahit na ganoon ang naging reaksyon ni Jasper sa akin ay binaliwala ko lamang yon. At nagpatuloy ako sa pagbabrowse ng kanyang profile. Pero pansin ko na incomplete ang kanyang personal information at puro online selling ang kanyang pinopost. Pero okay lang yon. Ang importante ay nakikita ko pa rin
ang si Francis kahit sa mga litrato lang. Samantala kinagabihan isang tawag ang natanggap ko mula kay Francis. Nagulat ako and the same time ay na-excite. Yun ang pagkakataon kong makibalita sa lalaking matagal ko nang hinahangad na bumalik sa buhay ko. Kumusta ka na? Panimula ni Francis sa akin. Ang tagal din nating walang communication. Oo nga mahigit 4 years din yun, ang sabi ko. Eto ayos naman ako pero muli ako nabuhayan noong marinig kita ulit. Namiss ko talaga ang boses mo, dagdag ko pa. Papadudot marami kaming pinagkwentuhan ni Francis ng gabing yon, lalo na yung nangyari sa amin after breakup. Yun nga paminsan-minsan may awkward moments din kami lalo na kapag napag-uusapan ang masasaya naming memories together. Hanggang sa hindi na ako nakatiis na itanong sa kanya yung matagal ko nang gustong itanong sa kanya. Francis, may pag-asa bang maging tayo ulit? Mahal mo pa rin pala ako hanggang ngayon? Malungkot na realization ni Francis. Kahit na sobra-sobrang pahirap na naibigay ko sa iyo, pinagsisihan ko na yon, alam mo ba? Ang sabi pa niya sa akin. Pwede ka namang bumawi sa akin eh. Bigla ko nasabi sa kanya. Francis, nakikiusap ako sa iyo. Mahalin mo ulit ako. Pero isang sagot ang natanggap ko kay Francis na siyang sumira ng lahat ng aking pag-asa. Hindi na pwede. May iba na akong mahal, Jamie. Pagtatapat niya sa akin. Nanlumo ako sa mga narinig kong yon. Jamie, matagal ko na siyang kakilala. Katunayan ay girlfriend ko na siya kahit na noong hindi pa tayo nagbe-break. Pagpapatuloy pa ni Francis. Pero sinabaybayan ko palagi yung Facebook profile mo, wala ka namang nababanggit tungkol dun eh. Nagbabaka sakali ako noon na baka nagsisinungaling lang si Francis. Yung account siguro na binibisita mo yung account na ginagamit ko sa pag-online selling sa marketplace. Paliwanag pa ni Francis. Kaya siguro hindi mo nakikita yung tungkol sa amin ni Ruth. Kasi hindi naman yun talagang ginagamit kong personal account. Kung ganun bakit mo ko hiniwalayan? Ano bang meron siya na wala ako? Diretsahang kong tanong. Jamie, 4 na taon na rin ang nakalipas. Huwag mo nang saktan pa ang sarili mo. Ang sabi na lang niya sa akin. Bakit? Isa ba sa dahilan kaya mo pinagpalit ako dahil sa mga nabasa mong text sa akin ni Glenn? Halos naiiyak na ako noon habang naghihintay sa kanyang kasagutan. Hindi yun, sagot ni Francis. I just realized na hindi lang tayo ang nakatakda para sa isa't isa. Parang kutsilyo namang sumaksak sa aking puso ang mga sinabing yon ni Francis. Ang totoo niya na ikakasal na kami ni Ruth sa 1 buwan. May isa na rin kaming anak ngayon, pag-amin pa niya sa akin. Jamie, siya na ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Doon ay tuluyan na akong humagulhol. Ang mga sinabi niyang yon ang nagpagising sa akin na it's over. Alam mo ba yung mga pangarap natin dati? Ginagawa ko ngayon kay Ruth. Eto nga nagpapatayo na kami ng bahay tulad ng pangarap natin dati. Pagpapatuloy pa ni Francis. Teka, sinasabi mo lang ba sa akin yan para inggitin ako? Umiiyak kong sabi sa kanya. Pagkatapos ay matagal na katahimikan ang bumalot sa kabilang linya. Hinintay ko na lamang na ibaba niya ang phone at kahit kailan ay hindi ko na siya guguluhin kailanman. Hanggang sa muli siyang nagsalita. Jamie, makakahanap ka rin ng lalaki na magmamahal sa iyo ng tapat. Mabait ka naman, maganda, matalino, mahahanap at mahahanap mo rin ang lalaking yon. At kapag nahanap mo na yon, sasabihin mo sa akin na buti pala hindi tayo naging dalawang nagkatuluyan. Yon ang huling mga sinabi ni Francis sa akin bago naputol ang aming linya. Papadudot, ang dami ko pang gustong sabihin sa kanya. Pero sabi ng family ko ay tama na. Kalimutan ko na ang taong yon dahil matagal na niya akong kinalimutan. Ang sabi nila baka matagal na niyang plano na iwanan ako. From the day na sinabi niya na ayaw sa akin ng family niya. Samantala mahirap mamuhay na puro tanong sa isipan, puro panghihinayang, puro pagsisisi. Pero sinasabi ko na lang sa sarili ko na may plano ang Diyos.
para sa akin at maaring hindi ko palang maintindihan sa ngayon pero mauunawaan ko rin siya in time. Papa Dudut, sa ngayon ay single pa rin ako pero isa ng ina. Sinubukan ko kasing magmahal ng iba pero hindi rin nag-workout. At iniwan lang ako at ang aking anak. Wala yata talaga akong swerte sa love life kaya hindi ko na iniisip pa na magmahal muli. Maybe I am destined to be like this forever. Single. Ang kinabukasan na lang ng anak ko at ang parents ko ang iniisip ko sa ngayon. Isinusubsob ko na lamang ang sarili ko sa pagtatrabaho para makaipon at tuparin ang pangarap ko para sa pamilya kahit mag-isa lamang ako. Bago ko nga pala tapusin ang sulat ko ay nais kong sabihin ang totoong dahilan kung bakit ko naisip na ibahagi ang kwento kong ito, Papa Dudut. Palagi ko pa rin kasing napapanaginipan si Francis at sa panaginip ay masaya daw kaming nagkabalikan. Bumibisita siya sa bahay tulad ng dati. Namamasyal, Papa Dudut, at hindi ko maintindihan kung bakit dumadalaw pa siya sa panaginip ko kahit sa totoo lang ay hindi ko na siya iniisip. Ayaw ko na siyang maalala pero dahil sa panaginip ko ay bumabalik lahat ng alaala ko tungkol sa kanya. But then again, hindi naman ako mabubuhay dahil sa pag-asang baka ganun nga ang mangyari. I'm putting everything in God's loving hand. Muli ay maraming salamat sa oras na ibinigay ninyo para sa akin. More power sa inyo, Papa Dudut, at sa mga taong nasa likod ng inyong napakagandang programa. Lubos na nagpapasalamat, Jamie. Mga kaibigan, napakinggan po natin ang kwentong pinadala sa atin ni Jamie. Nakakalungkot lang dahil sa kabila ng mahabang panahon ay hindi pa rin niya nakakalimutan si Francis. Kahit na ang lalaking yon ay masena sa kanyang buhay kapiling ang ibang babae. May 5 stages ng pag-move on sa isang nasirang relasyon. Una ay ang tinatawag nilang denial. Alam ni Jamie na game over na ang relasyon nila ni Francis. Pero ayaw niyang paniwalaan yon. At ang pruweba ay ang patuloy siyang umaasa na isang araw ay magkakabalikan silang dalawa. Pangalawa ay galit o anger. Normal po ito sa isang failed relationship lalo na kung ang ex mo ay nangaliwa o ipinagpalit ka sa ibang tao. Pero sa lagay ni Jamie ay galit siya sa kanyang sarili dahil alam niyang siya at ang simpleng pagkakamali niya ang dahilan kaya tuluyan silang nagkalabuan ng kanyang ex-boyfriend. Pangatlo ay bargaining. Sinubukan pa rin ni Jamie na kumbinsin si Francis na bumalik sa kanya at normal lang din ito sa mga taong nagbabaka sakali na maisalba nila ang kanilang nasirang relasyon. Tactics can involve threats, appeals to a higher power or fate, convincing your ex to examine their behavior and actions, or changing how they treat their partner to give the relationship a chance na mag-improve at magpatuloy. Pang-apat ay depression. Dadaan ka talaga sa puntong iiyakan mo ang nasira ninyong relasyon to the point na pababayaan mo na ang sarili mo at hindi ka makakatulog, hindi ka makakakain. May pagkakataon pa ngang magtatangka ka pang magpakamatay kung nasaktan ka ng sobra. At nakita natin na napagdaanan din po ito ni Jamie. At ang panglima, acceptance o pagtanggap sa katotohanan na hindi kayo ang nakatakda ng ex mo para sa isa't isa. Kapag sinabi nating acceptance ay unti-unti mo nang nakakalimutan ang iyong ex at unti-unti nang sumasayang muli ang iyong buhay. Sa storya po ni Jamie ay napagdaanan niya ang 4 sa 5 stages maliban lamang sa acceptance. Dahil kahit nasabihing hindi na siya umiiyak kay Francis katulad ng dati pero nandun pa rin sa kanya ang panghihinayang. At manifesting sa kanya ang mga panaginip na hindi pa siya totally naka-move on kay Francis. Kahit na hindi sabihin ni Jamie o kahit na i-deny pa niya ay umaasa pa rin siya na magkakabalikan pa rin sila ng ex niya kahit na imposible na. Mga ka-online, may mga pagkakataon talaga na ang inakala nating tama para sa atin ay malalaman nating mali pala sa bandang huli. Hindi po ginawa ang breakup para masaktan o lumuha.
Ginawa po ito para ilayo ka sa maling tao na akala mo ay tama. Kung sa tingin mo ay wala na talaga kayong pag-asa, matuto kang sumuko. Ang pagsuko naman ay hindi pagpapakita ng kahinaan. Sadyang may mga bagay lang talaga na hindi na kayang gawan po ng paraan. Gaano pa man gustong lumaban ng isa sa inyo, at saka hindi ka ipinanganak na bayani para ipaglaban ang isang relasyon na alam mong hindi na worth it na ipaglaban. Matuto tayong mag-move on at tanggapin ang katotohanan na hindi sa lahat ng pagkakataon ay umuubra ang second chances. Mas madali kang makakapag-move on kung magfo-focus ka muna sa taong nagmamahal sa'yo. Hindi yung nagfo-focus ka sa taong mahal mo pero hindi ka naman mahal. Muli maraming salamat sa iyo Jamie sa pagbabahagi ng iyong kwento sa amin dito sa Papa Dudut Stories at sana'y tuluyan mo nang ma-achieve ang last stage of moving on para naman bumalik ka na sa dating masaya mong buhay. Hanggang sa muli mga ka-online, huwag kakalimutan na ikwento, i-share ang YouTube channel ni Papa Dudut sa inyong mga kaibigan at huwag kakalimutan na pindutin ang notification bell, ang subscribe button, mag-comments po kayo, mag-comment kayo at mag-like na rin. Maraming salamat po. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, ito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.